naghiwalay kami ng kuya ko. Tapos hindi po ako nakapag-aral kasi doon po ako sa magupuan ko. Itihan ko po. Kung naman po gusto magkahiwalay kami nito eh. Pasensya ka lang kung hindi tayo nagkasama nung araw na yun. Kailangan ko magtira dito eh. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Okay, so itong mga kababayan, no, gusto ko lang din ulit makausap si Choi. Grabe yung yung story ng buhay ninyong magkapatid. Kung paano kayo iniwanan ng parents nyo kasi baby ka pa that time. And lumaki ka mo ikaw sa lola, sa tiyahin. Kasi baby pa siya eh. Na malayo sa kanyang totoong pamilya, sa kanyang kuya. At nagkahiwa-hiwalay din sila, pati yung kanyang ate. Paano mo binuo yung sarili mo? Baga, paano mo nilabanan? Kasi nung nag-isang taon, 2 taon, 3 taon, medyo hindi mo pa alam sa isip mo na ako pala ay mayroong pamilya talaga. Na wala pala yung nanay at tatay ko. Pero sino nagsabi sa iyo na ikaw ay may mga magulang pero wala na sila? Lola ko po. Lola? Yes po. Kumbaga sa yung tumayong nanay mo? Yes po. Okay. Buhay pa ba si Lola? Buhay pa po. Okay. Miss mo na siya? Yes po. Okay. Hindi na po siya makatrabaho kasi wala na po siyang lakas. Palagi na po siyang nakahiga. Okay. Siya talaga yung tinuri mong nanay? Yes po, kasi siya pong Palaki sa amin po. Okay. Paano mo binuo yung sarili mo? Ilang taon mo nalaman na ikaw pala ay mayroong nanay at tatay? Malaki na po ako. Yun, palagi ko pong tinatanong sa lola ko po kung nasaan na ba kayo mga magulang ko. Buhay pa ba sila? Ano sabi ni Lola? Sabi po, matagal na pong patay. Okay. Nung nalaman mo na patay na yung mga magulang mo, ano yung naramdaman mo, Choi? Lungkot po ang dinadasan ko po. Sinabi ko sa buhay ko, wala na pala akong mga magulang. Makapatid lang ako. Tatag lang. Sisikapin ko. Pangarap ko magsisikap. Kahit wala akong mga magulang. Kasi may mga kamote naman kami makakain eh. Yung lola ko pang palaging tumatanim ng kamote. Yung malakas pa po siya. So wala ka na rin, may lolo ka pa ba? Wala na? Wala na. Okay. Sino ang kasama mo doon bukod kay Lola? Kami lang po dalawa. Kayo lang dalawa? Yes po. Sa bukid? Yes po. Oo. Ngayon, sino ang kasama ng lola mo doon? Yung kanyang kuwan po. Yung mga kapitbahay niya po. Kapitbahay? Opo. Mula dito, ilang oras pa siya? Ano po? Mula dito sa sitio ninyo, papunta doon sa lola nyo, malayo ba? Malayo po. Oh. Mga 2 oras po. Pero along highway lang? Opo. Okay. Saan sitio siya nakatira? Sa Biga po. Biga? Yes po. Madadaanan dito? Yes po.
Madanan po. Okay. May kalsada po. Mismo na siya? Yes po. Oh. Kasi siya po ang bumubuhay sa amin. Kailan pa kayo huling nagkita? Matagal na din. Yung tumira ako dito sa kuya ko, doon ako palagi sa lola ko po. Mga 1 taon na? Yes po. 1 taon na kayong hindi nagkita? Opo. Okay. Hindi na po siya nakapunta dito kasi Masakit? hindi na siya, meron na siyang sakit. Okay. Ano yung gusto mong sabihin sa iyong lola? Sana po, lola. Gusto kong sabihin sa lola ko po. Gusto kong sabihin sa lola ko po. Sana po, lola. Kapag napulis po ako, maabutan ko po kayo. Kasi yun po yung lumaking nanay niya. Sabi niya, sana kung makapagpulis po siya, abutan niya pa yung kanyang lola. Kung magsasasakyan mula rito, gaano siya kalayo? Mga 2 oras po. 2 oras pa rin. Oh. Kung may sakit na yung lola niya at hindi na makakapunta dito. Yun kasi yung nagpalaki sa kanya. Kaya yun yung itinuring niyang nanay. Kaya yung pagmamahal niya, kumbaga nandoon sa kanyang lola. Kaya lang mahirap dahil hindi sila nagkakasama ngayon. Okay. Ngayon noong nagkita na kayo ni kuya nyo, no? Na may kuya ka pala, naging masaya ka. Opo. Sobrang saya ka po. May kakampi na ako, may katuwang na ako. Iba yung pakiramdam, di ba? Yes po. Na may kuya ka na. Magaan po. Magaan. Kasi sobrang saya mo po. At ano nakakabilib sa kanila? Ang gagaling nilang magtagalog. Jay, paano mo natutunan yung Tagalog? Kasi po, pinapangarap ko sa sarili ko Oo. na mag-aaral po ako para po makapag-abot po ako ng aking mga kurso po. So kaya pinapangarap daw niya talaga sa sarili niya na makapagtapos. So ibig sabihin niya po ay doon niya nakuha sa pag-aaral niya yung pagtatagalog. Ang galing na magtagalog kasi yung ibang mga kahit sila Russell actually, dito sa lugar na to. Magaling silang magtagalog kasi doon sa mga guro na nagtuturo rin sa kanila sa school. At malaking bagay din yung mayroon na silang napapanood ng mga TV. Yung kaya dito sa bundok, nakapagtagalog po sila. Okay, ngayon na magkasama kayo ng iyong kuya, natanong ko na ito sa iyong kuya kanina. Paano nga pag dumating yung time na talagang kailangan nyo maghiwalay para sa pag-aaral ng iyong kuya? Siyempre magkukulehiyo siya, grade 8 na siya ngayon. Ilang taon na lang din ay kailangan niya makakapagtuloy, makakapagkulehiyo. Maghihiwalay kayo eh. Paano pag dumating yung time na yun? Ka po. Lungkot po. Magiging malungkot ka. Kumbaga, ngayon pa lang kayo nagkakasama ulit, tapos mga ilang taon magkakahiwalay rin kayo. Yes po. Ganon talaga yung buhay na kasi dito wala namang kolehiyo. Yes po. Di ba? Pero syempre, maganda nga rin kung silang dalawa ay magkasama. Na sila ay, kumbaga magkasama silang mag-aaral at mabubuuin yung kanilang pangarap. Okay? So, kamusta pala ang iyong pag-aaral? Grade 5 ka na at late ka na nakapag-aaral. Yes. So, ngayon na grade 5 ka, kamusta nung grade 4 ka, kamusta ang grade mo? Okay lang naman po.
May honor ka ba? Wala po kasi palagi po akong late. Oo. Palagi kang late? Yes po. O bakit nalilate ka nun, Joy? Palagi po akong hindi makapag-aral kasi may trabaho po doon sa aking trapo. So, kailangan magtrabaho ka muna. Yes po. Mm. Kailangan po makakuha po kami ng mga kamuti para makain. Pag-aral. Uunahin muna yung pagtatanim bago ka pumasok. Okay, pero ngayon na nagtutuloy-tuloy ka na sa pag-aaral. Ano nang yun sa pakiramdam mo? Kaya mo na? O baga nakakapag-aral ka na ng mabuti? Yes po. Oo. Pero ang problema pa rin ito mga kabayan, syempre, yung pambaon nila. Kumbaga, yun yung naging isa sa mga problema nila bago pa natin sila nakilala. Okay? Itong dalawang magkapatid pong ito, no, si Miguel at saka si Choy, baga nakakapanghinayang na hindi nila matapos yung gusto nila. Kasi yung buhay po nila, kumbaga naging punong-puno na sila ng problema. Mula pagkabata hanggang sila ngayon. Parang deserve naman po nila na magkaroon sila ng maayos na buhay in the future. No? Kaya sabi niya, gusto niya maging pulis. I hope na matumad mo yung pangarap mo na maging pulis ka. Ha? At palagi mo isipin, Choy, na kahit wala kayong magulang ng kuya mo, kayong dalawa yung magtulungan. Ha? Yes po. Para sa iyong pangarap. At kapag nakapagtapos si kuya, parehas kayo nagiginhawa ang buhay. At huwag niyong kakalimutan yung mga taong tumulong sa inyo. So ngayon, saan ka naman nakatira? Dito na po. Dito na. Magkasama na kayo ng kuya mo. Yes po. Okay. Yung mga tinutuluyan nyo is, kumbaga kamag-anak na lang din nila. Pagpasalamat nyo palagi na mayroon kayong natutuluyan pa rin. Yes po. Oh. Kumbaga, kayo pa rin kumbaga maswerte pa rin kayo kasi mayroon pang taong tumutulong para sa inyo. No? Kulang mo tayo sa pinansyal, pero yung pagkain, maningkamot lang, kahit kamote lang yung pagkain. Kahit wala pong perang mag-aaral po, okay lang po kahit may kamuti po, may pagkain. Okay lang po sa amin. Tama yun, no? Kahit wala ng pera, yung kamote nandyan, at may eskwelahan na mapapasukan, no? Yes po. O, libre lang naman yung school. Problema na nga lang syempre yung pambaon at saka yung mga project. Pero, kaya naman. Sabi niya nga, no? O, gawin mo inspirasyon tong kahirapang ito, ha? Yes po. Okay? At huwag mo isipin. Palagi pong sinasabi ng maestra, yung hinahanap ko yung bird ko. Tapos sabi ko, wala po akong bird kasi wala ka kami mga magulang. Mahirap po kasi wala siyang birth certificate. Papatulong na lang tayo kasi medyo malayo ito no. Kailangan kasi mayroong isang kamag-anak nila na mag-aayos ng birth certificate nila, maitala man lang. At tatanong ko rin sa mga guro niya kung paano para matulungan po nila ito. Okay. Miguel, pwede ko bang makausap yung tinutuluyan na yun? Yung lalaki? Pwede? Sige. Meron lang akong ibibigay sa iyo, Miguel. Ay, Joy. Para sa iyo ito, pambawan ko. Turo na po sa amin ito. Ha? Okay? At hindi man kita nabilan ng cellphone dahil sabi ko elementary ka pa. Mas okay lang. Okay lang ano? Kasi elementary po ako. Para makapag-focus ka sa pag-aaral mo. Ano? Yes po. Okay? Sige po, magandang umaga. Sige po, upo po kayo. Halika mo. Hello po, magandang umaga. Sige po, upo po kayo. Halika mo. Ito po yung tinutuluyan po niya. Ano pong pangalan niyo? Arman po, sir. Arman. Okay. Tay Arman, ano po? Ilang taon na po kayo? 45, sir. 45. Okay. Kaano-ano niyo po itong dalawa? Ano po, sir, yung papa niya, sir, Pinsan? pinsan mi, sir. Okay. Bakit niyo po tinulungan itong dalawang magkapatid? Ano po, sir, yung pamilya ko, sir, wala po kaming anak, sir. Tapos,
ilang taon, sir, nakarating yung ina niya at saka ama dun sa amin, sir. So, isa lang kami sa bahay, sir. Tapos, kinagat ng ahas ng mama niya, sir. Tapos, sabi sa mama niya nga, sick ka na lang siguro, sir, nga mamamatay na, sir. Sinabi ng ina niya nga, Arman, yung anak ko, nasa sayo na yan. Sa'yo nang bahala mag-alaga sa kanya. Yun ang sinabi sa ina niya. Tapos, sir, patay na, sir. Tapos sabi ko sa sarili ko, dapat nga tulungan natin sila, Boy, kasi kawawa naman sila. Pagkamatay ng papa niya, so, silang dalawang magkapatid. Ito kasi lumaki daw sa lola. Tama. So, ito yung nasa sa inyo. Okay. So, itinuring nyo na ba silang anak? Opo, sir. Si Miguel? Miguel. Opo. Ano po yung kabuhayan ninyo dito? Ano lang, sir? Yung uma lang, sir. At napansin ko sa paa nyo, kayo ay ganito yung paa niya. Sinilang po siya na may kapansanan pala. Okay. Mahal niyo po ba sila? Oo po, sir. Mahal ko rin sila, sir. Ano po yung pakiramdam ninyo ngayon na kahit paano may tumutulong na sa magkapatid? Ang pakiramdam ko, sir, sabi ko sa sarili ko, mas mabuti nga may nakakita na kay Miguel nga makatulong sa kanila. Po yung gusto niyo sabihin sa kanya, kay Miguel? So, sabi ko lang kay Miguel, sir, dapat nga marami nang tutulong sa iyo na may nakakita kayo ng tumulong. Dapat yung pag-aaral mo mapadayon. Tuloy-tuloy ang pag-aaral mo. Kahit anong sinabi ko sa kanya, kung ano ang sinabi ko, hindi naman siguro masama. Sabihin ka na mabuti. Kasi ginikaran mo ako, daddy mo ako. Okay. Sabi ko lang kasi sa kanya, mapadayon kayo mag-aral. Kahit ganito lang ang kaano-ano natin dito, kasi yung aralan natin malapit naman yan. Kung wala tayong motor, maghingi, tapos maglakad, isang oras, makarating na. Yun lang ang pangarap sa kanya, sir. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa pagtulong sa kanila at kahit paano, meron kayong mga magulang na magagabay na sa inyo. But so, iba pa rin syempre ngayon, nasa, kumbaga, iramdam nyo yung pagmamahal ng totoong magulang, no? But, at least meron kayong guardian. Sundin nyo lang sila. Para sa ikabubuti nyo, ha? Okay? At salamat po, kuya, sa pagpapatuloy, pag-aalaga sa magkapatid. Mainit ang panahon at kailangan mong magtipid ng kuryente. Huwag kang mag-alala dahil meron tayong solar stand pan. Pwede mo na itong gamitin gamit ang solar panel at pwede rin ito sa electric. Napakadali lamang nitong gamitin. Isaksak lamang ang cable ng solar panel sa stand pan. Ibilad ang solar panel direct sa araw. At ayan, pwede mo na siyang gamitin. Napakaganda nitong solar stand pan na ito at napakatibay. Mayroon na rin siyang ilaw at pwede ka ritong mag-charge ng cellphone. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na at mag-message lamang po kayo sa aming messenger account at PB Team Solar. Sa bawat order po ninyo ay malaking tulong po sa ginagawang pagtulong ng PB Team. Maraming salamat po! Ayan, at bago po kami umalis, ay tutulungan ko na rin po sila na ma-set up ang kanilang cellphone dahil meron naman po tayong wifi. At naladala natin ang wifi kahit saan tayo magtungo. Tulungan na natin si Miguelito. Ayan. Okay, yan. Masaya ba kayo magkapatid? Napakaano niya, tahimik niya. Siguro dahil yung pinalakihan niya po, ay pinalakihan niya ay dalawa lang sila ng kanyang lola. Kaya ang tahimik niya. Kamukha ka ni... Kilala mo si Jericho?
Jericho Rosales. Hindi po. O, artista yun. Medyo dark version nga. I mean, kayo mangging kulay. Medyo maputi lang si ano eh. Si Jericho. Yan po. Okay. Kapit lang po para. Pagka password. Ayan ha. Opo. Ito yung sa Gmail mo. Okay? Ang ano mo kasi, Miguel dalasag@gmail.com. Yun din naman. Okay, ngayon pwede ka na mag-login sa iyong Facebook. Sige. Login mo yung Facebook mo. Yan. Maganda ngayon mga kababayan kahit na malalayo at kapag nakakapagbigay tayo ng cellphone na nasa-set up na kaagad namin. Kasi nga, di ba, iba na. Kailangan i-set up mo pa na maging maayos. Ay kung walang signal, hindi tayo mami-message hanggang hindi na set up ng tama. Para may add ko rin siya dun sa grupo namin. At magkakaroon din kami ng Google Meet para at least once in a month nakakausap ko yung mga scholar kahit malalayo. Sa pamagitan nun magkakausap-usap ka. Yung kaninang account? O, yung Facebook mo. O, okay na. O, yan na yung Facebook. Ay! Mali yung cellphone ko. Tingnan natin kung pag tinawagan kita. Accept mo. Allow. O, ayan. Okay. So, ayan, okay na. O, yan na yun. Diyan mo na ako kontakin, ha? Opo. Miguel Dalasag. Okay. So, okay na po. At least na-set up na natin. Sige po. Opo. Maraming salamat din po. Okay na? Opo. Okay, sige. Mga kabayan, marami pong salamat. God bless po sa inyo. Bye-bye. Bye.